Ayan. O eto na nga po mga bossing. Ano? Napanood ko yung live stream ni Mike Abe, mga kababayan. Napanood ko yung live stream ni Boss Mike Abe, mga bossing, ay grabe. Sabi ko, eto namang tanong ni Mike Abe, hindi lang tanong niya para sa sarili. Ano po? Tanong para sa buong bayan at mamamayang Pilipino na din po, mga kababayan, katanungan ho ito, mga bossing. Magkano? 97 billion. 97 billion ang hinahanap, ang tinatanong. Kumbaga, maliwanagan lang ho taong bayan, mga kababayan, mga bossing. Ano po? 97 billion yung hinahanap o kailangan ipaliwanag daw po ni dating Pangulong Duterte. Ano ba namang ganito yan, ganyan. Diba? Yung Parmali, ano pa ba? Mga confidential funds, etc., etc. Maano naman yung ipaliwanag ng saglit? Di ho ba? Kesa naman po questionable tayo, kesa naman nagtatanong tayo, nangangapa tayo. Kung sakali na alam naman at kayang ipaliwanag ng dating Pangulong Duterte, syempre, sila sabi na magnanakaw ang mga Marcos. Eto, pera ng kaban ng bayan yan. So, kailangan po, maliwanagan din ho tayo, mga bossing. Di ho ba? Hindi yung pwedeng sila yung tanong ng tanong, sila yung batikos ng batikos, tapos, madami pala ditong mga hindi na ipapaliwanag na nawawala daw na pera. 97 billion pinambili ng lupa sa China kasi lilipat na sila doon. Aba, laki namang lupa nun. Grabe namang lupa yun, Sir Gamalier. Ano? Sabi ni Mitang, talagang hindi mawawala sa isipan ng taong bayan ito na mapaisip ng mga ganito. Yan siguro ang ginagastos sa mga maisog rally. Kasi, biruin mo yung mga maisog nila, mga bossing, yung isa, 7 araw, kay Kibuloy naman yun. Di ba? Hindi ako naniniwala na gastos ng mga supporter ni Kibuloy yun. Ako, naniniwala ako. Syempre, para ipagtanggol si Kibuloy, para magmukhang santo si Kibuloy. Di dapat, dapat may sumusuporta sa kanya. Tapos may entablado. Sa dami-dami ba naman nung kaya-kaya ni Kibs yun. Mga bossing, etong yung sa maisog naman nila, malalayo ngayon ang pinupuntahan, mga kababayan. Merong New York. Yung sa New York. Kapag naaalala ko yung sa New York, natatawa ho ako, mga bossing Kasi gusto nilang ipamukha sa taong bayan na madami ho sila doon. Ako hindi ko na nga lang pinatulan yan Yung mga nag-aabutan ho, mga ma'am sir, questionable din ho kasi. Mismo doon sila nag-aabutan Pero ang nakita ko talagang totoo, konti lang sila doon. So ngayon naman, Japan naman. So sabi ko, imposible naman tong mga kumuha sa sarili nilang bulsa. Baka, tatanong lang tayo. Ano po? Pero sabi nga natin, tsak naman kayang ipaliwanag ni dating Pangulong Duterte yan Ano ho? Ano ba naman yung upuan niya? Isang upuan. Maayos na pagpapaliwanag. O yung ganito, yung 41 million, Tapos pag sinabi niyang walang katotohanan yan, o yung 51 billion, walang katotohanan yan, with patunay. Di ho ba? Hindi naman ho tayo pwedeng lang, mga kababayan sige, eto, ganito. Wala, yung Parmali na yan, wala yan, hindi totoo yan. Tapos wala siyang maipapakita ebidensya. Di ho ba? So sabi ko tuloy, mga kababayan, saglit lang. Yung tinanong naman yung sinasabi naman ni Boss Mike Abe, kumbaga, hindi lang siya Mararamdaman mo at makikita mo din sa taong bayan, kailangan din ng eksplanasyon ho, mga bossing. Diba? Gusto din ho nating marinig ang eksplanasyon ni dating Pangulong Duterte. Diba? Hindi naman natin ginagawan lang siya ng issue, pero meron po tayong mga nakikitang meron ho tayong mga nakikitang mga
irregularidad ho eh. Lalo na kapag nanood ho kayo nung mga hearing diyan sa Congress, mga kababayan. Nandun po si Arturo 1 at si Arturo 2. Oh, nagturuan na, 'di ba? Nagturuan na eh, sabi ni ano pangalan nito? Si Duque. Sabi ni Duque eh si Duterte nag-ano niyan eh. Nag-approve niyan eh, yung paglipat na yan eh. Tapos bandang kay Duterte na sabi, wala akong maalalang ganyan. Oh, i-clear lang nila sa taong bayan. Yun lang naman ho ang sa atin, mga kababayan. Pag naipaliwanag ng maayos, tatanggapin natin ng buo. Tatanggapin natin ng maluwag sa ating mga puso, mga bossing, yung kanilang eksplanasyon. Sabi ni Mitang, dapat umattend si Duterte kasi siya ang puno at dulo ng lahat. Arturoan, nagtuturoan ho mga bossing eh. Eh dapat nga po talagang rumekta na din. Ano ho, dapat rumekta na din ho doon sa mismong tao. Yung mismong kailangan at makakakuha sila ng sagot diyan sa Kongreso. Di ho ba? Rekta na kay dating Pangulong Duterte, maimbitahan na. At least ho, yung pag-iimbita, hindi naman natin, kumbaga, hindi naman natin, ano tawag dito? Hindi naman natin inaanuhan lang, pinagbibintangan na agad eh. At least maipapaliwanag ni dating Pangulong Duterte yung kanyang side. Eh, di ba ho, mas pabor pa ho sa kanila yon mga bossing. Pag kapag ganito tayong mga kababayan, mga simpleng tao, pag alam mo na ikaw yung totoo, pag alam mo na ikaw yung tawag dito, ikaw yung totoo, pag alam mong ikaw nagkukumahog ka pa agad eh ho. Mga kababayan, punta ka kagad doon. Halika nga, ako mag-explain diyan. Oh. Ganun lang naman. Gusto lang nating marinig po, mga kababayan. Sana mapakinggan nila ho tayo. Para naman ho, maliwanagan tayo. Boss Mark, paulit-ulit ka na. Wala akong pakialam sa iyo kahit paulit-ulit. Ganun talaga, kailangan nating iparinig sa kanila. Kailangan nating iparinig sa kanila na kailangan natin ng explanation sa dating Pangulong Duterte. Eh, pera ng taong bayan kung sakali, yung 97 billion. Ano ho, mga kababayan? Pera ng taong bayan na mas malaki po at mas maganda ang maibibigay panigurado niyan, mga kababayan. 'Di ba? Sa ating bansa. Oh.